Tsaka, Mama Bing, may nakita ako dong isang butas dun sa nilabas ng AMLA. Yung sinasabi ng conjugal na pagmamayari or joint account ng mag-asawang Carpio and Duterte, no? Kasi meron dun silang isinama na from 2006 and 2007. I don't know kung ano. Nakita ko yon na hindi pa naman kasal si VP Sara at saka si Mans Carpio. Dun pa lang, makikita na po natin na talaga naman, ang gusto lang talagang gawin ng House of Representatives dyan ngayon sa hearing ng impeachment is talaga namang sirain lang ang kanilang kredibilidad at integridad at layunin lang makasira. Sa totoo lang. Totoo lang, ang gusto lang nila, bumaba sa survey si VP Sara para may chance sila sa 2028. Exactly. Yan talaga ang purpose dyan ng House Committee na yan. Dahil kung tutuusin, ang kailangan mo naman to impeach 16 votes sa Senado. Wala naman kayong 16 votes. Yeah. 15 lang kayo, minus 1 pa kayo kay JBRC to. Alam mo, mahirap yung mga re-electionist na senador. Pag bumoto po kayo pabor sa impeachment dyan, baka hindi kayo manalo. Di ba? Baka lang. Ako naman, hindi ko naman sinasabing for certain. Pero syempre, magagalit po yung mga taong ayaw sa impeachment. Tsaka, bakit pa po ba tayo nag-i-impeachment? Hanggang ngayon, may fuel crisis pa, may inflation pa, may unemployment pa, at kaka-jumping jacks ni Bongbong Marcos ay hindi pa rin natatanggal ang VAT at excise tax. Bakit pa tayo nag-i-impeachment sa dami ng problema? Sayang lang po sinasweldo ng mga mamamayan sa inyo. Ngayon, ang tanong dyan, bakit kaya, Attorney Abayon, yun ang gamit nilang exception yung impeachment na pwede daw yan dyan sa House Committee. Baka naman yung impeachment, ay exception po yan doon sa isang batas, hindi po doon sa AMLA. Kasi sa AMLA na batas, shall not reveal in any manner. So yung ginagamit nila mainly, well, from our observations, it appears yung sa mga press statements nila na they are commingling bank secrecy and the AMLA law. So, because may exemption daw dun impeachment sa bank secrecy, therefore it carries over to AMLA. Pero yung position namin, hindi yun covered automatically because they are, number one, separate laws with different provisions. Number two, Separate functions. separate functions and purposes. At sinabi naman sa Supreme Court decisions na even so, even if you claim such an exception, dapat you follow the procedural requirements. Correct. Bakit yung bank secrecy, hindi ba dapat may court order yan? Yes. Mother, diba? may babasahin lang ako, okay? Gagamitan ko ng Kati. salamin. Ang hirap kasama ang mga abogado. Di ba? Meron kasi sa RA 9160 o Anti-Money Laundering Act, AMLA, ang reports ng AMLC or AMLAC, suspicious transaction lamang na reports. Lahat tayo, kahit ako na ordinaryong mamamayang Pilipino, kapag umabot ng 500,000 pataas, ang aking dinideposito, napa-flag na yan Suspicious na yan. Yes, but it doesn't mean na masama, okay? Pero, ito ay striktong lihim. Hindi basta pwedeng ilabas kahit sa Kongreso ng walang tamang proseso. Katulad ng sinasabi mo, Mama Bing. Ano ba ang mga pananagutan ng mga congressman? Number one, sila ay public official na sumusumpa sa konstitusyon. Kapag nag-abuso sila ng posisyon para pilitin ng paglabas ng lihim na impormasyon, maaari silang kasuhan sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, lalo na ang Section 3. Ano po ba ang Section 3? Simple at malinaw na paliwanag ng RA 3019 Section 3. Ito ay bawal sa isang public officer tulad ng congressman na magdulot ng undue injury or hindi makatarungang pinsala sa kahit sinong tao o sa gobyerno mismo o magbigay ng unwarranted benefits. Section 3, subsection E. Yes, hindi nararapat na benepisyo, advantage o preference sa kahit sinong private party. Ito ay nangyayari kapag ginawa nila ito sa kanilang official function na may manifest partiality, halatang pagkiling.
evident bad faith, halatang masamang hangarin o gross and Kala ko excusable masamang hangin. or gross and excusable negligence, sobrang kapabayaan na walang excuse. Sa kasong ito, sa pamamagitan ng impeachment investigation, maaaring magdulot sila ng pinsala sa pribadong tao, which is what's happening now with Attorney Attorney Mans Carpio. Private citizen. Yes. Yun. Kapag may bad faith at abuse kasi, Mama Bing, ito ay corrupt practice na may criminal liability. Sa 319, Yes. sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. If I may add, Oh, Attorney. go ahead, Yeah. attorney. Aside from that, sa Anti-Money Laundering Act itself, may penal provisions. May fine and then may imprisonment din. Yes, exactly. Mayroong 8 to 10 years ba? Then minimum something like 3 that. to 8 years Okay. yung penalty, imprisonment. Yeah. That's my So, fine. pwedeng later, pwede silang Pwede kasuhan silang- ni Attorney Mans Carpio dyan. At pwede rin magkaroon ng perpetual disqualification. Yes, that is Nawa? correct. Yun yung isang problema nila. Masyado kasi ho kayong confident. Kasi ay nakakalimutan nyo, okay, fine. Okay, walang masamang ilabas ang sinasabi nyong katotohanan, pero wag tayo magbali ng batas. Pero ang gusto ko doon yung BIR, attorney. Kasi kinagpinan lang BIR doon sa mga income tax records ni Attorney Mans Carpio at ni VP Sara. Nagdala ng box. O dalawang box ba yun? Pero sabi niya, I cannot open that. Yes. Di ba ang cute? Oh, sabi niyo, daling ko dito. Dinala ko po para hindi niyo ako i-contempt. Pero I cannot open that. Because sabi niya, that's covered by, what do you call this? Confidential. Confidentiality rule. Sabi nung taga-BIR. Buti pa itong mga BIR, no? Huwag niyo na ilabas yung income tax return ko kasi pumapatak ko ang dugo ko doon habang magbabayad ng tax niyo eh. Dito sa BBM administration. Ganyan. Pero believe ako sa inyo na hindi nyo binuksan yung kahon. Kwarta o kahon? Sabi ng BIR, kahon, pero hindi ko bubuksan. Dahil may confidentiality yan. Yes. Yan po mga kababayan. Ang problema sa ating ilang mambabatas dyan, na sila ang gumagawa ng batas, sila rin yung parang hindi nila naintindihan ang batas at baliwala lang sa kanila kung nababali nila ang batas. Pero mag-ingat po kayo. Dahil ang prescription period po niyan ay matagal. Pwede po kayong kasuhan na hindi na kayo congressman. That's true. Yan. Sana po, mag-ingat din naman kayo at sana maging matapat kayo sa inyong sinumpaan na kayo ay mag-obey all the laws and authorities of the Republic of the Philippines. Di ba, attorney? Yes, Oo. that is correct. Ano, attorney, palagay mo, anong gagawin nila doon sa ITR? Bubuksan talaga nila yun? Well, eto, I'll just speak from my experience lang as a former Oh. congressman. Usually, pag mga ganyan po, papagbotohan yan ng committee eh. So, I'm assuming they will do the same tomorrow to decide whether or not to open the box. Ano kaya boto ni Abante dyan? Kasi lagi ko binabantayan yan si Abante ba yun? Abante. Si Pastor? Abante atras! Ganyan. Atras sa bante. Yan ang binabantayan ko kung ano yung ano niya eh, yung boto niya dyan kasi he feels very strongly about it. Yung mga ganyan ba? Kahit di siya abogado, he feels strongly about it. Pero ako naman, ang ganda naman ang nakita ko dyan na kahit na tatlo lang, may naninindigan naman, 4. Kung Paulo Marcoleta, kung Jennifer Lagbay, kung Garbin, and kung Rufus Rodriguez. Meron pa isa, si Congressman Erice, di ba? Tsaka si Suntay. Tumututol din. Kahit na hindi sila member ba ng House Committee si Kong Erice? Kahit na ang iba ay hindi naman member, di ba? Kaya doon po sa plenary, kailangan nila ng ilang boto nga kailangan nila sa 100. impeachment, attorney? 1/3 One-third. sa 116 ba? plenary level, yes. 1/3 sa 131 congressmen and party list. So 1/3 mga sa 300. 300. So 318, 16. so mga 100 unsa? 105, 106 more or less. Yan. Ayaw na ni Congressman Puno ng NUP. 40 na sila doon minus. Siyempre, BH, party list, wala. Sagip, Paulo Marcoleta, hindi. Suntay, hindi. Di ba? Palagi ko si Congressman Erice, ayaw din eh. Kasi sinabi niya na yan. Ba't itong ginagkaguluhan natin dito? Ang daming problema. Di ba? So, sigurado yan. At least 50 congressmen will not sign. Di ba?
Kaya lang, 106 lang naman, baka naman kaya nila. Pero ang sinasabi nga natin, masyado na kayong pa-effect dyan, Congresswoman Luistro. As if naman guilty na talaga si VP Sara. Masyado na kayong padrama dyan. Iakyat nyo na, please. Ilang beses na namin sinasabi, iakyat nyo na, please. Hayaan nyo na ang Senado dyan na maglitis. Dahil doon, may karapatan na si Vice President Sara to defend herself. Hindi ba, Attorney Abayon? Doon ang trial? Yes, that's correct. Ano ang pwede nilang mga evidence doon na itatrial nila? Palagay mo? So ito nga, I'll speak na lang as my other persona na Noong dati vlogger. Dati content creator. As a lawyer. So, I will not be speaking. As a commentary. Oh, Yes. sige. So on my personal capacity. So mangyayari po dyan, dapat yung mga ginawa dun sa impeachment na pinapagbangga na yung AMLAC records to testimonies of certain witnesses, resource persons, that kung ako lang po ang tatanungin, that should have been done in the Senate because that's already confronting the genuineness of evidence eh. So sa House po kasi, sa House level initiation stage, yung evidentiary requirement is only probable cause. So the legal definition of that is above mere suspicion lang. So mababa lang dapat yun eh. Yung pagtingin mo lang, kung tingin mo, mukhang probably may ginawa tong krimen, that should have been sufficient. Oh, at saka hindi Na dapat probable nagsasabina ng additional records to Yes. support the complaint. Obvious ba? Ba't di kayo nagsasabina ng records to support the defense? Correct. At saka, Kayo talaga. Masyado na kayo obvious dyan.